grow faint and cool. Receive, O Lord, our offering of love, poured out like fragrant oil. Prepare our hearts to walk your way, through cross, through grief, through joy. O Lord, receive the gift we bring, our hearts poured out to thee. No treasure kept, no love withheld, but full fidelity. Receive, O Lord, our offering of love, poured out like fragrant oil. Prepare our hearts to walk your way, through cross, through grief, through toil. Prepare us for your saving, when death shall be undone. May we, like her, anoint your path toward victory yet to come. Receive, O Lord, our offering of love, poured out like fragrant oil. Prepare our hearts to walk your way, through cross, through grief, through toil. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito na ipinagkakaloob mo upang kami makatanggap na banal na mensahe mula sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sapagkat kahit online ay nagbibigay ka ng pagkaing spiritual, ng pagbibigay kabusugan sa aming espiritu. Maraming salamat sa iyong mga salita na magsisilbing gamot sa aming mga sakit espiritual, Panginoon. Dalangin namin na sa oras na ito, tanggapin mo ang aming espiritu na lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Panginoon, maraming pong salamat. Patawarin mo kami, O Lord, sa mga kasalanang nagawa namin sa nakalipas na oras. Tulungan mo kaming makaunawa ng iyong mensahe. Pagkalooban mo kami ng karunungan at kababaang loob upang may focus namin ang aming espiritu sa espiritu mo, Panginoon. Banal na espiritu, manahan ka sa puso ng bawat isa. Kami patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa iyo, Panginoon. Ang iyong banal na espiritu na patuloy na nagbibigay ng patnubay sa amin. Pagkapuspusin mo po ang bawat isa. Upang sa ganun, Panginoon, ikaw, O Diyos, magbigay sa amin ng kalakasan sa lahat ng panahon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin pakinggan ang mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, puri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay.
Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra na dalisay na nardo at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi yun, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang ingat yaman ng kanilang salapi at kinukupit niya to. Sumagot si Jesus, "Ano siya'y ginugulo niyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon'y kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya. Kaya tumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya pinalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo po ngayon ay nakikinig sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. At salamat sa Panginoon, ngayon po ay March 30, 2026. At ang Monday Gospel po ang pagninilayan natin bilang pagkaing espiritual. Kamukha po ng sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At salamat sa Panginoon, no? Kasi mga ilang oras na lang, kung lolobin niya, magma-March 31 na, 2026. No? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ang 2026 ay nagsimula, ngayon mag-e-end na naman ang Marso. And of course, ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Juan. At ito po ay tungkol sa binusan ng pabango si Jesus. So, kung bibigyan po natin ng senaryo, ang mabuting balita sa araw na ito, masasabi po natin na nakipagkita uli ang Panginoong Hesus sa magkakapatid na si Maria, Marta at Lazaro. Alam naman po natin sa mga nakaraang gospel, binuhay muli ng Panginoong Hesus ng kanyang matalik na kaibigan, si Lazaro po yun. At eto, dinalaw na naman niya. At ang sabi natin si Maria, na talagang very devoted sa Panginoong Hesus, na sa tuwing pupunta ang Panginoong Hesus sa bahay ng magkakapatid, talagang si Maria talaga nakafocus kaagad siya sa Panginoong Hesus. At ano yung ginawa ni Maria? Kinuha niya ang isang pabango na napakamahal. Sobrang mahal na pabango. At ang ginawa niya ay ibinuhos niya yon sa paanan ng Panginoong Hesus. At pagkatapos, ang ginawa niyang pamunas, hindi tuwalya, hindi bimpo, hindi panyo, kundi ang kanyang napakahabang buhok. Amen. Actually, ang alam ko, lumuluha pa yun Kasamang pag-iyak pa yun. And, bakit ganito ang ginawa ni Maria? Kasi nga, kinontra to ni Judas, na makita niya na ang manmahal ng pabango pagkatapos, itapon mo lang ng ganyan, ipanghuhugas mo ng paa. Pwede namang maghugas ng paa ang Panginoong Hesus ng tubig lang. Di po ba? Nahinayang si Judas.
Kasi sabi niya, dapat ibinenta na lang yan. Marami pang makikinabang na dukha. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganun ang kanyang nasa isipan. Gusto niya, maging pera yon para kupitin niya, nakawin niya. Kasi si Judas pala ang pinaka-ingat yaman o treasurer sa 12 mga alagad ni Kristo. So, kung bibigyan po natin ng pagninilay sa ating buhay, nakita natin kung paano ibinigay ni Maria ang isang bagay na napakamahal. Amen? Parang nagpapakita na may kaya sila Maria, no? Sila Martha at Lazaro, no? Parang may kaya sila nung time na yun. Kasi, pero pabango, no? Binibigay niya talaga ito, binubuhos niya sa paanan ng Panginoong Jesus. Best for God. Minsan ba napagnilayan natin kung ano na bang naibigay natin na best para sa Panginoon, para sa Diyos? Kasi ang Diyos sa atin, araw-araw binibigay niya yung best sa atin. Yung makagising lang tayo sa panibagong araw, best na yun eh. Best gift, best blessing na ipinibigay sa atin ng Diyos. Ang tanong sa bawat araw ba, may naibalik ba tayong best kay God? Naalala ko tuloy yung babaeng balo. Hindi siya mayaman. Hindi kamukha nila Maria, Lazaro, Martha, medyo may kaya sila sa buhay. Kabili sila ng maburahaning pabango eh. Pero itong babaeng balo, yung magbibigay siya ng kanyang alay sa templo, mahirap ito. Balo, wala lang asawa. Talagang yung ibinigay niyang alay sa templo, kusing na lang. Maring yun na lang ang last money niya. Pero dahil sa ang puso niya, gusto niya magbigay sa templo, binigay niya yun. Yung kusing na lang na yun. Yung kakarampot na yung sentabo na nga eh. So anong punto ng mabuting balita? Araw-araw na binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong magising sa panibagong araw, meron ba tayong naibalik sa Kanya? Naibibigay ba natin the best sa Kanya? Kasi nga sabi ng Panginoon sa mabuting balita na, hayaan niyo siya. Hayaan niyo si Maria na gawin niya yan. Yung pabango na yan, ibuhos niya sa aking paa. Tapos, yung kanyang buhok pa na talagang, di ba? May tuturing na belo ng mga panahon na yun. Crowning glory yung kanyang buhok, yung pa yung pinamahin niya. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, sandali niyo na lang naman ako makakasama. At di ba, aalis na siya. Sa buhay natin, sabi nga mabubuhay lang tayo ng minsan lang. Hindi na mauulit yun. Nagawa na ba natin yung the best? Sige, magsimula muna tayo halimbawa sa mga mahal natin sa buhay. Usually, ang mga magulang, they're giving their best para sa kanilang mga anak. Best education, best school, best bahay, best damit, best lahat. Usually, ganyan ang mga magulang eh. Pero wag nating makakalimutan, ang pinaka-the best na mabibigay at mapapamana natin sa ating mga anak ay palakihin sila sa aral ng Diyos. Yun ang best. Yung mga magulang natin, nanay natin, tatay natin na matatanda na, naibigay na ba natin ang best sa kanila? Kung minsan ang mga matatanda, hindi na sila materialistic eh. Minsan yung dalawin mo lang sila, tawagan mo sila, the best na yun sa kanila. Para anytime na kunin sila ng Panginoon, naramdaman nila yung best na pagmamahal ng kanilang mga anak. Ang mga estudyante, ginagawa nila yung the best nila para magkaroon ng award. Di ba? Sa trabaho, nagawa yung the best para magkaroon ng promotion. Pero, naisip na ba natin na sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ibigay na ba natin yung best? Para sa Kanya.
Kasi Jesus Christ will come anytime. Mukha na magnanakaw. At ang buhay natin ay hiram lang mula sa Diyos. Lahat ng meron tayo, ipinagkakatiwala lang sa atin ng Panginoon. Nagagamit ba natin ito sa best? O nawawalan lang ng kabuluhan, nasasayang lang. Amen. Naalala ko yung sinabi sa Colossus chapter 3 verse 23. At anong man ang inyong ginagawa, gawin nyo na parang hindi kayo sa taong naglilingkod, kundi sa Panginoon. Kaya sabi nga, kung ikaw ay naglalaba, luluto, nasa opisina, nag-aaral, kahit ano yung ginagawa natin, ginagawa ba natin yun ng the best na sa Diyos natin ino-offer? Kasi, pagka hindi ganun ang way of thinking natin, ganito ako sa boss ko eh. E di pag wala siya, hindi ako magtatrabaho ng maayos. Ganito ako sa taong niya, pag nakatalikod siya, sisiraan ko yan. Pero kung lagi nating isipin na kung ano mang gagawin natin sa ating kapwa, ay ginawa natin sa Panginoon. Amen. Parang hindi si Cain, tsaka si Abel, di ba? Hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang hain o handog ni Cain, kaya nagalit siya kay Abel, pinatay niya. Iba kasi si Lord eh. Kapag binibigay mo ka Lord yung the best mo, meron kang talents, skills, your time, hindi lang naman kasi material things yan eh. Nagbabalik ang Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya walang nasasayang na ibinibigay natin o hinahandog natin sa Diyos kasi bumabalik sa atin yun ng sobra-sobra. Kaya hindi masakit, hindi kawalan ang ibigay natin ang buong pagmamahal natin sa Diyos. Kasi yun naman talaga ang kanyang unang utos eh. Love God with all our heart, soul, mind, and strength. Baka minsan, ibibigay natin the best sa tao, nakalimutan na natin ang Diyos. Paano ba natin dinamahal o ating anak? Pati buhay natin, ibigay natin. Di dapat mas yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi porke kasi nakikita natin yung mga taong minamahal natin, best friend natin, yun lang ang mamahalin natin. Huwag natin kakalimutan lagi ang Panginoon, lalo na ngayong Kwaresma, mahal na araw. Ibinigay ng ating Ama sa langit ang the best para sa ating mga makasalanan. At sino yun? Ang kanyang buktong na anak. Ibinigay na lahat ng Ama, lahat ng Panginoong Jesus, ang mga pwede nating gawin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero puro basura pa rin yung pinipili natin. Puro pa rin kasalanan yung pinipili natin. Ibang binibigyan ka na ng maganda, kinukuha mo pa rin yung pangit. Ibang nakahiga na tayo sa kutsyon, gusto pa natin sa sahig. Amen. Ang Panginoon naman, siya eh. Hindi naman siya more of quality more of quantity kundi quality of time. Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon? Bago tayo kumain, pagka safe tayo nakakarating sa ating pupuntahan, kapag nakaka-receive tayo ng mga blessing, kapag nasa pagsubok ba tayo, nagpatuloy ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Ano ba yung mga best na napabigay natin sa Panginoon? Amen? Yung effort, yung reason ng ating puso kung bakit natin ibinibigay sa Diyos, yun ang tinitingnan niya. Ang bawat pagtibok ng ating puso, ang bawat pagpurap ng ating mata, the best dapat nating inire-return yung kay God. Amen? Kaya lang, minsan nakakalungkot, ang panahon natin ngayon, nagbo-boom ang social media, pero parang, hindi ba, ibinibigay ng mga tao ang kanilang best para sa mundo, para maging makilala,
maging magkaroon ng maraming followers, yung sarili ang maitaas. Natatapunan na yung pinaka-best sa lahat, ng Diyos. Amen. Tayo, sandali lang mabubuhay dito sa mundo. Di natin alam kung mabubuhay ba tayo ng 70 years old, 80, 100 years old. Pero nawa sa mga panahon na yun na tayo nabuhay, may ibigay tayong best para sa Diyos. Kung nakakapagbigay tayo ng best para sa mga taong nakikita natin, mas higit pa dapat ang naibibigay natin sa Panginoon. Grabe, yung ibinigay niya sa atin, ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus, grabe na yung magmahal. Kung ano ibinigay sa kanya ng Ama, ibibigay din ng Panginoong Jesus sa ating mga kapatid niya. Sabi nga sa bawat araw na bubuhay tayo sa mundo, kung ngayon good ka, bukas better ka, sa susunod best. Kaya lang, yung nangyayari, yung imbis na maibigay natin yung best natin sa Lord, may mga tao talaga na masasabi natin nagiging mayabang. Ito ba? Hindi na ang Panginoon ang nabibigyan ng parangal. Nawa, itong mahal na araw na ito, Holy Monday, hanggang sa Resurrection, sa Easter Sunday, ibigay natin yung best sa ating Diyos. Yung pagbabalik loob natin, yung transformation natin sa tulong ng Panginoon, yung maibalik yung pag-ibig natin sa Diyos, na lahat ng meron tayo, pagpasalamat natin sa Panginoon. Huwag natin kukumpara tayo maingit sa iba, kasi meron ibinibigay sa atin ang Panginoon na the best. Wala nang pinaka-the best dapat sa buhay natin, kundi ang Diyos. Amen. Kaya, nawa ang mabuting balita sa araw ito, pinuhusan ni Maria ng mamahaling pabango ang Panginoon, bibuhos din natin yung pinaka-importante sa buhay natin para sa Diyos. Ihandog natin sa Kanya yung ating buhay. Amen. Kasi, minsan lang tayo bubuhay sa mundong ito. At may pangako ang Diyos na ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya. Diba sabi nga ni Jesus Christ, you cannot be my servant if you will not deny yourself, carry your cross, and follow me. Yun ang the best. Yung gusto makita sa atin ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, Panginoong Jesus, maraming salamat po muli sa pagpapaalala mo sa amin na araw-araw nagkukulang pa rin kami na ibigay ang the best para sa iyo. Yung magpagkakataong lagi lang na ang sarili lang namin ang aming iniisip. Tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat gagawin namin yung the best, pinaka-the best, todong-todo ang maibigay namin sa iyo. Sapagkat ikaw ay isang Diyos na karapat-dapat na bigyan ng napakagandang handog. Ang aming buhay, ang aming pagsunod, ang aming pagsuko, Panginoon, ang the best na maiaalay namin sa iyo ngayon sa pag-aalala ng mahal na araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papa sa amin ang kaharian mo, sabihin ng Lord mo, sa lupa, amin sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. Huwag mo kami pahintulo sa tukso, at mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, at Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat po. Ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At yun nga, ang mensahe sa atin ng Diyos, ibigay na natin the best kay God. Because anytime Jesus will come, nawa naihandog natin
at naibabalik natin yung the best para sa Panginoon. Kasi napakabuti ng Diyos. Sobrang buti. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline upang masunod po natin ang Great Commission. Isa po sa magagawa nating the best everyday ay magtulungan po tayong maipalaganap ang mabuting balita kahit online lang po. At ito'y pagkakaloob ni Lord ang March 31, 2026, Tuesday Gospel muli. Sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. To God be the glory.